Good morning. I'm Master Sergeant Alexander Ginid, 714352, Infantry Philippine Army. Class 68-84. Ilang years ka sa servisyo, Master Paro? I'm 24 years In the service. in the service. Ano yung last na unit mo, Master, at anong position mo? Ang unit na position ko noon, I'm PIP SR Company, First Sergeant ng PIP SR Company. Taong? 2000 yata. Oh, 2002 to up to date. Ay 2008. Diyan ako nag-retire. Sa loob ng 24 years, Master, ano yung hindi mo makalimutan sa encounter mo? Sa first encounter ko dito sa Ifugao, yung dito kami sa part ng Lamot. Sinundan namin, may info kasi noon na yung mga NPA noon nag-reorganize dito sa part ng galing ng may harassment dito sa Montok yata. Basta galing doon. Papunta dito sa Ifugao kasi may anniversary nila noon sa Tupaya, part of Lamot, Ifugao. Kaya sinundan namin, punta kami doon sa Banawi. Nasay kami dito sa Bagabag noon. Bagabag. Punta kami doon sa Banawi, trinaking namin. Nakalusot sila dito sa part ng Banawi sa along the highway kasi yung mga PC noon PNP na hindi binantayan yung exit yung kalaban. Kaya sinundan namin, hold kami dito sa Lagawi PNP. Tapos nang gabing yon naglakad kami. Sinundan namin dito sa Lamot. Tapos nakita namin na yung info namin kasi yung kababayan ko yung kabats ko si Late Kimayong, taga doon na Ayangan side. Kasi alam niya yung salita nila na yung dialect nila na hindi ko maintindihan. Tapos nung punta kami doon, linapitan namin, nagtanggap kaming intern ng MPA na nawala na MPA. Ngayon, itong si Kim Mayong kasi magaling siyang magsalita ng salita nila na dialect nila. Tanggap nga kami ng MPA. Tapos yung mga tao doon, pinakain kami ng kamuti. Nandyan sila, ang dami yung mga kasama nyo doon. Kasama nyo doon na nagtatambay. Report namin sa CO namin kung nandun sila sa high ground. Nang maglakad kami ng gabing yun. Kami ang leading. Ang assistant team leader noon, si Sergeant Bernardis ang team leader ko. Kami ang leading. Tapos kami ang leading kasi yung normal naman sa mga MP, gaya sa ating na mga ranger na may forward observer. Na one team, 10 yata doon kasi madilim, gabi. Siyempre, linapitan namin yung isang team, isang section. Pinuntahan namin, talagang malapit yon. At tinawag namin, sir, nandito na yung kalaban kasi sila ang observer nga doon sa taas. Kinapang namin, tapos, sabi namin, nabanatan namin, sabi ni XO nun, wag, punta natin sa main. Kasi yung sa info nga, kasi anniversary yung parang anniversary yung mga MPN nun sa eskwelahan. Kaya, sabi namin, banatan namin, kasi kalapit mga 5 to 7 meters. Nakikita namin talaga. Binayno namin sa night goggles ba? MBJ. MBJ. Kita namin. Sir, banatan namin. Wag, sabi niya. Sinong? Si Lieutenant Baluda, Tagalaon yun. Sabi niya, hindi, wag. Kasi score nga sabi ko, sayang na, kaya hindi, sabi ko sa isip-isip, dapat binanatan yan kasi score na yun.
Kasi natakaan yung mga MP kasi gabi, hindi nila na malayan na may kwan pala doon. Anong ginagawa ng mga NPA? No? Nandun sila na kwan ba, na relax talagang nakasandal pa yung mga baril doon eh. Tapos may nag-apoy sila ng kwan, kunting kwan, siguro para kwan. Lalong-lalong kitang-kita kasi sa night goggle ba. Kapag may, di ba, kung may luminous ay parang kwan. Yan, nag-withdraw kami, punta kami sa taas. Mga between 3 to 4, ninapitan namin yung main objective. Kasi alam ko yon kasi minsan pumunta ako noon. Sinama ko yung kasama ko na pumunta doon sa barangay. Pero talagang infiltrated yon. Kahit malapit sa highway, pero talagang noon na kasagsagan ng MPA dito. Yan, hinapitan namin ng between 46. Ganito na yung mag-agaw na yung dilim at sa liwanag. Nandoon sila talagang, nakita na yung trupa namin, may umakyat sa kami, nandoon sa baba. Yung iba, siyempre, mag-maneuver dito sa sa taas. Nakita doon sa skyline, yung trupa. Na sila. Kasi takbuhan na sila. Siyempre yung tropa, ganahan din kasi nakikita mo doon. Mga dito siguro hanggang doon. Sa mga kurang yata ng 30 meters. Siyempre banat-banat sila na. Nandun pala yung sa tip na yon sa high ground, may 260 ng kalaban kasi nag-regroup sila more than 60 yata o 62 yata yung kalaban noon. Na under tawag natin. Outnumber. And binanatan yung yung trupa doon sa high ground. Siyempre nandun kami sa bakit? Sipukan na Kasi nakikita ko nga yung mga natakbuhan, siyempre, spray ka ng spray doon Ngayon, nag-advance kami sa Pilates, kasi palayan niya, eskwelaan ko. Eskwelaan yan. So ngayon, nag-advance? Nag-advance kami doon, yung team namin, siyempre may sumigaw ng kabas ko na, may tama si Kwan. Sumigaw sila ng Kwan. Siyempre, pati yung kalaban, may nagsisigaw, may tama ba? Ngayon, nung kwan na yun, nagkwan kami, siyempre, naitawag doon sa regiment na, naka-score na yung 9 company. Kasi yung first na assignment ko, 9 company. Nang organize ang 9 company. Tumawag yung yung regiment natin na nasa taas tayo. Yung pagdating sa kami ang diado kasi dami nga sila. 260 na yung iba excited na na bumaril si Lit Ingwasan. Nagadudahan sabi na. Siyempre excited pa si Lit Nadyahan, si Lit Oriente. Yung pala na outnumber sila doon sa taas. Gabi pa rin yun? Hindi yung agang umagang umaga, 6 to 7 na. Kasi nag-umpisa kami sa mga yung dilim at saka liwanag. So, hapon pa yun? Hindi yung umaga na, yung umaga. Kasi ina-obserbahan namin hanggang sa makita mo na talaga yung mga objective o tao. Yan. Tapos bukbukan na. Siyempre, tumawag kami kasi yung ng trupa namin, may dito sa barracks. Kasi nandito yung mga nagmo-monitor. Na sila, napindown. Tapos, tumawag doon sa yung kabady natin na 8. Kampanya yata ang pumunta noon 8 or 7. Yan, na kami. Porsige na talagang banat na banat. Ngayon, talagang sabi ni team leader na isa na naka-recover na ako. Ma-promote na ako si Lityamas. Hawak-hawak na yung baril.
Yun, hindi niya alam na yung baril para yun, yan, kasama natin na patay na-recover ng NPA. Tapos na-recover din namin. Yung patay. Oo. Hindi yung baril yung Baril. Oo. Kasi nakita ko na nga na pusa nga lang. Nung after that, pumunta yung chopper. Pumunta yung nag-reinforce yung air support. Binanatan yung eskwelahan. Tapos nandun kami. Nandun kami sa Pilapil. Binanatan. Tapos tinagal ko na yung natin yung ranger na hanky. Yung scarf. Ginaganyan ko. Kami to. Siyempre, paikot pa. Siyempre, wala na yung radio kasi napin down doon sa taas. Yan na, nakita ko yung isa na nandun sa eskwelahan. Inisnipe ako. Pati yung kasama, putang nandun pala yung PN doon sa gilid. Binanatan namin. Lumiko. Okay. So, after nun, After that, yung bumaba na yung ibang trupa, yan, nag-withdraw na yung kalaban kasi takbuhan din sila sa taas. Si Kwan na late Nadyahan, si late Oriente, ang patay, si Ngosan. Ang dami palang patay sa amin. Ito kasi parang rambulan nga nun. Kaya naghabulan kami doon. Yan, tinuntahan ko si late Oriente. Binalik ko yung utak niya kasi Kwan ba, talagang inatake sila na Kwan. Pinursige para sure na Kwan. Ayan buwan yung ulo niya. Binalik ko yung utak niya. Pasensya body talagang ganito. Si Nadyahan naman, binaba namin ng Kwan. Kasi Kwan, meron pang na-shock na kasamaan natin Taga Pangasinan yata yun na hindi niya alam yung kaya tinapik ko yung Kwan niya para magising. Kasi parang na-shock na talaga. Lumabang ka! Sabi ko. Pati yung trupa doon na akala ko nga, kami ang nagkakuan. Bakit nagtatanong kuan ng withdraw? Yan pala, papunta na yung mga kalaban. Pati yung isa, si Kwan, nag-echo-echo. Tumalon doon sa Kwan, sa ilog. Naghubad na, parang Kwan ba, echo-echo. Nag-echo-echo na siya. Pumunta yung mga PC nun, kung talagang yung PC nun, o police, talagang silang nag-blocking doon, talagang nakuha yung mga Kwan nun. Yung mga kalaban. Kabutit dumating ang mga trupa natin na kasama natin na SR, sila ang nagporsige na Kwan. Siyempre kami na medyo namatayan o sa na-wounded, siyempre nag-withdraw. Yung ang sabi nila sa report, kasama ko doon na patay. Yung bumaba kami sa mga barangay, kasi yung mga pinsan ni Mrs., pinilit ni father-in-law na pupunta doon. Nakita niya ako na, naging wounded noon na, sir. bali, walang wounded, puro patay. Ilan na patay sa inyo? 1, late Oriente, late Ingosan, late Nadyahan. 5. Nakalimutan ko yung 2. Taga Bisaya yun. Pero yung may mga nag-iko-iko, mga ganun. Nag-eko-eko, pero nandyan sa Kwan ba? Kasi pagkaalam niya na was out na kami. Nandun sa gilid lang ng yung ilog ba, nagtago. Pero na-recover namin. Na-recover ng pagbalik namin sa Kwan. Nandun na Kwan ba? Taga Mindanao yun nakalimutan ko lang. Basta Kwan. Kasama namin sa 9 company. Pero after that, kasi nandun yung Kwan ba, katayan nila na Kwan, yan na lang ang inulam namin. Tapos pumunta yung mga tropa, sila ng mga unit natin na kasama natin na SR, sila nang nagporsigin,
trinaking nila doon sa kwan. Kami, bumalik na kami kasi dami nating ang kaswerte. So, anong recover nyo doon? Wala, yung ang nakuha niya sa atin yung kwan ba, yung recover namin, yung kwan lang, yung baril yung isang kasama namin, nag-recover din ng MPA. Yung sinabi ko nga na si Corporal Llamas no, na naka-recover na sabi na, ma-promote na ako, sabi niya. Yung pala, baril niyang trupa. Yung, siyempre, nakita yung serial number. Paano ka mag-promote? Baril naman dito. Kaya sabi niya, sayang. Kasi, talagang dikitan, tapos ginawa ng MP yung baril. Oo. Siyempre, hinabol din namin, nakuha niya. Pagbaba na-promote na ako. Sabi niya, excited. Pero hindi niya alam na may baril lang ng mga trupa natin. Sayang, sabi na. Pero kawawa yung mga trupa noon na kuwan. Talaga na porsige na pagkaalam natin. Yung nakuwan doon, yung hindi alam na nandun pala yung 260. After that kasi yung na maneuver namin, nandun talagang nakakuan yung 260 na grabe yung basyo na kuan ba. Kasi naka-mount na sa high ground. Kaya yung, at saka wala kang taguan doon kasi yung maliliit na kuan, yung parang palay na kuan sa skyline. Abot nga 20 kasi yung 3-4 ka abot ng 20 plus. Yung triple M mo? Oo, saka 5-7. Full cross? Oo. Ano yung pinaka-the worst talaga din, Master? Dito sa Abubakar. At saka yung isa dito sa Kalinga, yung kasagsagan ng MPA ba. Dito kasi sa Ifugao at saka Kalinga noon, talagang yung ang binanat mga test mission noon. Kasi dito yung, di ba, yung pag yun ang maraming kalaban, doon ang ikuan yung mga test mission. Yung ko, anong klase atang binadiyan namin doon sa test mission sa Kalinga. Kuan, na misencounter naman kami doon sa air support na kasi nandun yung kalaban doon sa kuan, talagang marinig mo nandun sila sa kabilang bundok. Kami, yung hindi ka makapasok kasi pag ganyan yung bundok doon sa Kalinga Kaya advantage sila doon sa kabila. Kung papasok ka dito, talagang mabanatan ka dito na kuan. Kaya yung may IB, pero alam mo naman na yung mga IB na hanggang doon lang sila sa kuan. Yung mga ranger talaga noon, talagang kahit papano talagang gagawa ka ng paraan para makakuan mo yung kalaban pumasok yung PIP company. PIP company kasi nung na-reorganize ng PIP company, yan ko pumunta sa kuan kasi dati na-dissolve yung dating regiment, punta ko ng 40 Pero hindi masyado kasi sa 40 yung counter ko doon, isa lang. Tapos bumalik ako ng PIP company. Yan yung dyan ako nakakuan ng PIP company noon. Yan nga pumunta kami doon. Yung first CEO namin si Captain Dubitas. At ang nag-lead noon sila kasama ko si Jerome Postino noon. Ilang meritorious ka, Master? Meritorious dami, hindi ko maalala yun. Yung promote na kuan ba? Yung promotion. Nandito na ako sa kuan, nandito na ako sa Mindanao. Yung hindi ko nga makakuha sa promotion noon sa IB na imbes na ma-promote ako, yung junior ko na kuan, na-file kami ng promotion. Yung promotion ko pala, tinago. Nag-file kami, hindi sila makuan ba kasi na-kuan sila sa mga awards. At siyempre, kung talagang tutusin, hindi bias yung ginawa nila doon. Tapos, galing ang mga ranger ito. Sabi nga, siyempre, pinanat na yung isa. Tapos,
siya pa ang team leader ko na kwan, hindi kami talaga magkaintindihan sa operation. Pero ano yung kwan, Master? Yung Gold Cross mo na matindi? Dito sa Bubkar. Ayan. Oo. Dito sa parting Kalinga, Maragbali na yun. Yan doon na nga, yung na-miss-encounter kami doon sa, hindi miss-encounter na mislead yung kwan ng air support, yung chopper, na binanatan kami doon. Namatayan kami ng isa, pero ibang unit, hindi PIP company. Tapos yung, dyan na nga, yung worst thing doon, talagang babalik yung dalawang tutubin na kwan, yung magbanat sa amin. Itong gunner kong si kwan, talagang pag sumungad na yung dalawang, yung, di ba every one nun, every team, isang 60 yung baby 60. Binanatan na kwan. Siyempre yung chopper naman, utang daming kalaban, sabi niya, kasi namomonitor doon. Abort, sabi niyong mga TGP, abort yung chopper. Kasi kami na naglalaban, imbes yung kalaban doon sa kabilang banatan. Ikwento mo daw yung umpisa. Maganda yan, ha? Yan, yung kuha nga kami, sinamami yung mga klase yun, pero kami ang leading ba? Oo. Yung pagdating doon, kasi nandun yung kalaban talagang rinig. Kasi talagang pag kuha mo doon yung enkwentro, may 2 to 3 days, o isang encounter ka na naman. Kaya dami namin encounter doon. Kaya, Oo. Pero kuha na kami sa main doon. Kasi nandun yung air support talaga na kuhan. Yan. Ito kasi nawanan ko nun. Yung trupa na, imbes na ito yung bundok. Ito yung bundok na tip. Pag galing dito yung chopper, syempre, punta naman kami dito sa kabila para kami. Tanga kaya yung trupa. Binanat-banatan yung chopper. Itong si Bitare ang gunner ko na, yung malaking tao ng taga Bicol. Bicol ba? Bicol, bisa. Oh, Bicol. Ginanyan ko yung parang ng 60 binaba ko kasi tama na tayo ang binabanatan. Pati yung trupa ba. Yan, namatayan tayo ng isa. Walang wounded sa PIP. Sila ang nakuhan doon. Anong unit yun? Anong kuhan? Siyempre, yun na naman ang problema namin kasi nandun sa bundok. Ni-abort yung kwan. Yan, galit na galit yung trupa nun sa kwan. Buti hindi nyo tinamaan yung chopper. Hindi. Kasi kabilis din. Wala. Pag malapit na kwan ba, tapos yung 60 din. Yan, tumawag, abort. Kaya, utang na mabuti naman doon na kwan. Nag-abort yung chopper. Tumatawa yung mga MPA, marinig mo kasi hindi mo basta pasukan yan kasi ganyan. Tapos yung isa pa, yung sinundan namin yung after that, yan, kasama ko yan, si Lieutenant Dumling, no, si General Baustino noon, na pilay pa si General Baustino ay first lieutenant noon. Na sinundan namin yon. Nandun yung kalaban talagang marinig mo. Marinig mo na ginapang namin kasi pag ganyan yung tip. Tapos yung kalaban, nandun sila sa baba. Yung trupa nila, meron din doon sa taas. Ginanatan namin kasi daming may bata pa doon eh. Pero layo-layo sa sa kabundukan yon. Hindi kami makarecover kasi nandoon yung mga gunner nila doon sa taas. Grabe ang kwan doon. Tapos sabi ni, wala tayong tayo ang makwan dito. Mas maganda. I-divert na lang natin dyan. Pero walang wounded sa inyo? Wala. Mabuti nga, grabe yung doon sa taas na kwan. Pero dami ding kwan doon. Daming landmines. Sako-sako ang nakuha namin doon. So, yun talagang hindi mo makalimutan din, no? Yung misencounter na yan. Oo.